Noong kapanahunan po ng ating Panginoong Jesucristo, marami pong mga mahihirap na mga Hudyo sapagkat sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano. Noong dumating ang mga Romano at sila ay sinakop, yung mga Romano ay kinumpiska po nila ang kanilang mga lupain. At hindi lang yan, sila po ay hinihingan ng matataas na buwis. At marami pong mga iilan na mga Hudyo na piniling taga-kolekta ng mga buwis. Kaya sila po ay kinasusuklaman sapagkat dinadagdagan nila o tinataasan po nila ang kanilang sinisingil na buwis galing sa kanilang mga kababayan. Kaya galit na galit po ang mga kababayan nilang Hudyo sa mga tax collectors sapagkat sila ay nagpapayaman sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanilang mga kababayan. At wala rin silang mga lupa. Kaya maintindihan po natin yung tinuro ni Jesus na dasal sa Our Father. Because in the Our Father, Jesus said, "Give us this day our daily bread." Sapagkat marami pong mga Hudyo na nababalisa o sila po ay nagwo-worry kung saan sila kukuha ng pagkain araw-araw dahil sa kahirapan. At every year, itong mga Hudyo ay dapat pumunta sa Jerusalem upang magbigay pugay sa Diyos, magsamba at alalahanin yung tinatawag na Passover Festival, kung saan ang kanilang mga ninuno na mga Hudyo ay niligtas ng Diyos mula sa kasakiman ng mga taga-Ehipsyo. They moved from Egypt to the Promised Land. At lahat ng mga Hudyo ay pumupunta sa Jerusalem, kahit yung mga mahihirap. Siguro umuutang o nag-iipon ng pera upang meron silang gagastusin sa paglalakbay nila sa Jerusalem, sapagkat magbabayad ka sa renta ng titirahan yung kwarto o bahay. At hindi lang yan, lahat ay mag-aalay sa templo. Yung mga mahihirap bibili ng mga kalapati, doves, upang ialay. Yung mga mas may kaya bibili ng karnero. Kaya dito sa ating ebanghelyo, nagalit ang Panginoong Jesucristo sapagkat ginagawa pong business ang mga Hudyong namamahala sa templo. Ito po yung mga pinamumunuhan ng Sanhedrin, a 15-man committee that administers the temple. Alam nyo po dun sa templo, meron pong mga 3 pari at mga 21 Levites na namamahala sa mga collection. There are 5 main entrances in the temple at bawat entrance ay merong napakalaking paglalagyan ng collection. At doon sa inner courts, there were also 5 entrances at bawat pintuan o entrance ay merong nakaposte na gwardya na tinatawag ng Levite. 3 pari at 21 Levites tasked to guard the collection boxes. At ito ay binibilang every week. At the end of the week, they serve in the temple just to guard the collections for a week. Siyempre, maraming nagbibigay ng abuloy. Kaya mayayaman yung mga Levites, lalong-lalo na yung mga Sanhedrin, yung mga Fariseo.
Bakit nagalit ang Panginoong Jesucristo? Sapagkat yung mga nagbebenta ng mga kalapati at karnero ay overpricing, overpricing, doble ang bayad. These were what you call captive customers. Dapat bibili ka lang ng kalapati at doves doon sa templo. Hindi ka pwedeng magdala. At hindi lang yan, yung mga money changers, sinasamantala rin nila ang kanilang mga kababayan. Sapagkat yung gagamitin mong pera ay dapat yung currency ng Jerusalem. Kumbaga galing ka sa ibang bansa, pumunta ka sa Pilipinas, gagamitin mo yung currency ng Pilipinas. Yung mga Hudyo na pumupunta sa Jerusalem, dapat ipapalit nila ang kanilang pera doon sa templo upang yung pera ng templo, yun ang gagamitin nila pambili ng mga kalapati at karnero. Kaya doble yung exchange rate. Kumbaga sa kasalukuyang panahon, ang exchange rate ng dollar ay $1, you have to buy it for around 48.40 pesos. Siguro, dudublihin yan. So, Jesus saw this injustice, papahirap sa kanilang mga mismong kababayan. Napakahirap na ngang buhay, papahirapan pa. So, Jesus drove them out from the temple and He said, "Stop making my Father's house a marketplace." At napakaganda ang sinabi ng Panginoon Jesucristo, sapagkat from now on, the center of worship, the center of our relationship with God is no longer the temple, but Jesus Himself, who is the Son of God. Kaya dito sa ating pangalawang pagbasa, sinasabi, you are God's building according to the grace of God given to me. But each one must be careful how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than the one that is there, namely Jesus Christ. Kaya bawat nilalang, bawat binyagan ay templo ng Espiritu, sapagkat we were created in the image and likeness of God. And secondly, we were baptized in the name of the Holy Spirit. Bawat isa sa atin dito ay mahalaga, sapagkat the Holy Spirit has been poured forth in our hearts so that we can call God Abba, Father. So, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Ano ang sabi ni Kristo? Obey my commandments. Keep my commandments, and I and the Father will come and abide in you. Yan po ang gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos, gaano tayo kahalaga. Hindi po ang semento, the concrete, this church, but it is made holy because of Jesus' presence and our presence. Kaya, yung Saninchero, tuwing January, it attracts millions of people. Hindi naman po yung Saninchero ang nagpapagaling sa'yo. Yung mga ibang tao, pumapasok sa simbahan, haplos ng haplos, lahat ng mga sasanto at nag-aantanda. Hindi naman yung estatwa ang nagpapagaling sa'yo. Ang nagpapagaling sa'yo ay the one who is represented by the statue. The one that makes you, the one that heals you is not the Saninchero. The Saninchero is only representing Jesus. The Saninchero is a referent. It refers to Jesus, who is our Savior. Kaya nga, dito sa ating Ebanghelyo, the center of worship in the New Testament is no longer the temple, but Jesus, who is the Son of God, who was risen from the dead. And so as we celebrate the Holy Eucharist, we are reminded of that because He said, "He who eats my flesh and drinks my blood
has eternal life. That's why we have communion. Nananahan ng Panginoong Diyos sa atin. And so when we receive Holy Communion, we say, Amen. Let it be so. We are reminded that all of us are important, are special, are temples of the Holy Spirit. And we are made holy, we are sacred because of the one who has loved us, of the one who has created us, who has sent His Son, Jesus Christ, to save us. For God so loved the world that He gave His only Son, so that all those who believe in Him may not perish, but will have eternal life.